So, eto guys, pandaigdigang balita po tayo mga sangkay. Itong si Donald Trump ay nagbabala at nagbigay na po ng ultimatum laban po kay Putin o sa Russia. Ang tanong dito mga sangkay, puputok nga ba ang ikatlong digmaang pandaigdigan anumang oras? Yo, what's up guys? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo? Mga kababayan, mga solid sangkay. At ito, pandaigdigang balita po tayo. Meron po tayong update, breaking news. No? Ang presidente ng Amerika na si President Donald Trump ay meron pong isang mahalagang mensahe. At tandaan po ninyo, pagdating po sa sigalot na ito o paparating na ikatlong digmaang pandaigdigan, ang susi lamang po dyan kung hindi China, Amerika, or Russia. Yan lamang po. So kung ano magiging desisyon ng mga superpower na bansa na ito, yun ang magiging simula. Pero sana hindi mangyari mga sangkay. Ngayon, nagbigay ng ultimatum itong si Donald Trump. Pag-usapan natin yan. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.53 million subscribers na. Yan po, makikita nyo. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe at gustong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Alright? Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, eto na nga po, mga sangkay ang nangyari. Medyo hindi ko kayo tinatakot mga sangkay, no? Ayoko rin kayong magpanic. Ipanalangin na lamang po natin na hindi mangyari itong mga sangkay. Pero yun nga po, si Trump ay nagbigay ng 50 days na ultimatum laban po sa Russia. Para po sa inyong kaalaman, pagdating sa puwersang militar, ang number 1, Amerika. Ang pumapangalawa ay Russia. So itong dalawang ito, mga sangkay, ay mayroon pong tunggalian. Lalong-lalo na po nung wala pa po si Donald Trump. Yung nauna pa po itong si Barack Obama, itong si Biden, mga sangkay. Halos araw-araw po may bantaan itong dalawang malalaking bansa. Pero pagdating ni Donald Trump, medyo naging kalmado. At sa totoo lang, kinaibigan pa nga po ni Trump ang presidente ng Russia. At kahit papano, naging kalmado mga sangkay. Sinubukan ni Donald Trump na palalimin ang pagkakaibigan. At sinimulan na ayusin ang digmaan ng Russia at Iran, ang Russia at Ukraine. At ngayon, mga sangkay, namamagitan din po ang Amerika sa digmaan ng Iran laban po sa Israel. So, ang nagiging role ngayon, mga sangkay ng Amerika, itong si Trump, ay gusto niyang pag-ayusin itong mga bansa na nag-aaway-away. Pero, mukhang napuno na po itong si Donald Trump. Kasi, kaya po nagbigay ng ultimatum itong si Donald Trump. Napuno na po siya kay Putin. Kasi dapat, ihinto na po itong mga pag-atake, mga sangkay laban po sa Ukraine. Dahil nga po mayroon pong tinatawag na usapang pangkapayapaan. Pero ang nangyari mga sangkay, sinuway ng Russia. Nagpalipad mga sangkay ng mga missile, ng mga rocket, nagpa-atake mga sangkay ng kanilang mga drones. Sabi ni Trump, hindi na maganda, hindi ko gusto ang nakikita ko. Hindi na tama ang iniisip ni Putin. Galit po siya mga sangkay at that time. Na-i-vlog po natin yan. At lumabas pa po, may nag-leak pa na video mga sangkay. Not video, audio. Kung saan, pinagsabihan ni Trump itong mga leader ng China at Russia. Kung hindi, yung Russia, sinabihan niya na kung hindi kayo titigil, pasasabugin ko yung Russia. At kayo din, China, kung hindi nyo titigilan itong Taiwan, pasasabugin ko yung bansa ninyo. Sinabi po yan ni Donald Trump. At alam po natin mga sangkay ang kapasidad ng bansang Amerika when it comes to military.
malakas po talaga. Dahil may mga super weapons sila. Ngayon, ito yung balita. 50 days ang ultimatum laban po sa Russia. So, tingnan natin. Binigyan ni US President Donald Trump ng 50-day ultimatum ng Russia upang magrepaso ng isang ceasefire deal sa Ukraine. And one of the reasons that you're here today is to hear that we are very unhappy, I am. O, ayan. Hindi daw po siya masaya, mga sangkay. Laban po sa Russia. With Russia. But we'll discuss that maybe a different day. But we're very, very unhappy with them, and we're going to be doing very severe tariff. O, ayan, mga sangkay, no? Hindi masaya si Donald Trump. Which is hindi na rin po ito nakapagtataka, mga sangkay. Kasi nga po, ang Russia, imbes na makipagkasundo na sa Ukraine, hindi po ginagawa ni Putin. Tila baga, mga sangkay, may pinapatunayan. Tariffs if we don't have a deal in 50 Yan mga sangkay, if we don't have a deal in 50 days, ayan na ha, mayroon daw siyang gagawin kung walang mangyayari after 50 days. So what is that, guys? Will the armed forces of America, of United States of America, aatake nga ba sa bansang Russia? Malaking gulo yan, mga sangkay, kapag nangyari. Inihayag ito ng presidente sa kanyang pakikipagpulong kay North Atlantic Treaty Organization and NATO Secretary General Mark Rutte sa White House. Kung saan sinabi niyang mabait na makipag-usap si Russian President Vladimir Putin. Okay, mabait na makipag-usap. So bakit ganun? Mabait naman palang kausap itong si Vladimir Putin. So anong nangyayari? Ngunit hindi pa rin ito tumitigil sa pag-atake sa Ukraine sa kabila ng lahat ng negosasyong nagaganap. Oh, okay. So hindi mabait. Kasi may mga negotiations na eh. 'Di ba? Nakikipag-deal na yung bansang Amerika. Pero wala pa rin. Hindi pa rin po tumitigil. Doon siya naiinis, mga sangkay. Hindi rin ito nagtimpi na ipahayag ang kanyang pagkadismaya Ayan sa na. tila makupad na proseso o progreso ng ceasefire deal nila ni President Putin at President Zelensky ng Ukraine, kung kaya't napilitan siyang parusahan ito. Nako, ano yung parusa na yan? Tariffs at about 100%. Taripa. Naabot sa 100%. You'd call them secondary tariffs. You know what that means. Okay, nilatagan po niya ng 100% na taripa ang Russia. Ano kaya mga produkto ito, mga sangkay? So, yan po ay tinatawag na trade war. Right? But today we're going to talk about something else. And as you know, we've spent $350 billion. Grabe ang ginastos na ng Amerika. Oh. Sabi niya, gumastos na kami ng 350 billion US dollar para po sa digmaan na ito sa Russia at ng Ukraine. Kaya pala gusto na tapusin ni Trump itong problemang to. Approximately on this war with Russia and Ukraine. And would like to see it end. And I'm disappointed in President Putin. Ayun lang, disappointed kay Putin. Because I thought we would have had a deal 2 months ago. But Wala, mga sangkay. Narinig ko yan eh. Tawang-tawa pa po si Donald Trump nung una kasi ito na, this is it. Magkakaayos na. Anyari, mga sangkay. Matigas pala ang ulo ni Putin. doesn't seem to get there. So based on that, we're going to be doing secondary tariffs if we don't have a deal in 50 days. It's Yan na. very simple. And they'll be at 100%. And that's the way it is. It can be... Okay. Sabi ni Trump, kung hindi po mangyayari yung after 50 days, wala pong usapang pangkapayapaan na mangyayari, aabot sa 100% ang taripa laban po sa Russia, yung sa kanila mga produkto na papasok sa Amerika. Be more simple. It's just the way it is. I hope we don't have to do it. Sabi po niya, yan ang gagawin ko, pero sana hindi ko na kinailangan gawin yan. Kumbaga, gawin na lang po ni Putin na ayusin ang problemang to para hindi na po umabot sa ganun. Pero at least ganun lang, di ba? Hindi po yung tipong magkakaroon ng war
Pambihira. So, yan po ang ultimatum ni Donald Trump laban po kay Putin o sa Russia. Ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Lalala nga ba ito? Posible kaya magkaroon ng World War III? Comment down below, mga sangkay. Huwag naman po sana, no? Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.